sa press briefing niya ngayon, mga kababayan, in relation dun sa mga pinagsasabi ni Sara sa interview. Proud na dalawang asawa at si Pulong pinagmamalaki na ang mga babae ng kanyang tatay, 13 yata yon. Eh sabi ko sa inyo, yung mga gawain nilang masasama, binibigay nila sa ibang tao at nagbibigay ng insinuation, sana niya magkatuluyan kayo. So, ganito po bang leader tulad ni VP Sara ang dapat nating hangaan at dapat nating ilagay sa pedestal? Ang anumang salitang nagagaling sa kanya ay puro paninira. Asa pa kayo kung bakit queen ng fake news po? King and queen ng fake news yung mga Duterte. Galing yun lahat sa masamang puso nila. Yung magsinungaling, mga kababayan, normal na sa kanila. Isabi ni Cayetano mismo, ang sinungaling Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Binalatan mga kababayan ni Yossi Castro si Sara Duterte sa press briefing niya ngayon, mga kababayan, in relation dun sa mga pinagsasabi ni Sara sa interview. Una mga kababayan, yung banat ni Sara Duterte kay Yossi Castro na si Yossi Castro, isang kahihiyan sa ating bansa. Winildan po ni Yossi Castro tulad ng ating sinabi, ang kahihiyan nga niya, yung mga pinagagawa niya. Yung bantaan niya yung ating Pangulo, yun ang kahiyan. Ayan po. Sabi ni Yossi Castro kay Sara Duterte, mas nakakahiyang naging anak ng most corrupt. Yung mambogbogan niya ng sheriff, yun ang nakakaya. Galit kasi si Sara Duterte mga kababayan. Sinupalpal kasi si Sara sa pagpapakalat ng fake news. Tinawag na fake news peddler ni Yossi Castro si Sara Duterte. Yun man talaga po, matindi yung birada ni Yossi Castro. Kaya natitrigger masyado si Sara Duterte at mga DDS influencer. Binanatan pa mga kababayan yung mga insinuations ni Sara Duterte kay Yossi Castro at sa ating Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa pag-celebrate bukas ng Valentine's Day. Ang message ni Sara Duterte, sana niya magkatuluyan sila. Sabi ko sa inyo, ganon ka-distorted ng pag-iisip ni Sara, ganon kadumi. Yan pag-iisip ni Sara po na nag-insinuate na magkatuluyan yung ating Pangulo at si Yossi Castro. Palibasa, gawain ng tatay niya. Proud na dalawang asawa at si Pulong pinagmamalaki na ang mga babae ng kanyang tatay, 13 yata yon. Eh sabi ko sa inyo, yung mga gawain nilang masasama, binibigay nila sa ibang tao at nagbibigay ng insinuation, sana niya magkatuluyan kayo. Pakinggan natin yung reaction ni Yossi Castro mga kababayan kanina. Naitanong, ito po yung report ng RTVM, Malacanang, Radio Television Malacanang. Yusek, good afternoon po. Yusek, hindi ko alam kung napanood niyo po yung bahagi nung sinabi ni VP Sara na nagbigay siya ng mensahe patungkol sa Valentine's Day sa inyong dalawa ni Pangulong Marcos. At ang bahagi po ng message niya, magkatuluyan daw sana kayo ng Pangulo. Reaction po ninyo at meron po ba kayo Valentine message din sa kanya? Po yan. Dahil sa isang TV network ay tinranslate yung kanya sinabi sa lengguwahe na Tagalog. So napanood po natin yan kung paano pa siya tumawa na may halong mali siya ang dating sa aking pananaw. So, ganito po bang leader tulad ni VP Sara ang dapat nating hangaan at dapat nating ilagay sa pedestal? Ang anumang salitang nagagaling sa kanya ay puro paninira, puro insinuation, puro ka-immoralidad. Ang Pangulo po ay mayroong pamilya, mapagmahal na asawa, mabuting ama. At ako din po ay may pamilya. So sa isang tulad na ni Vice Presidente na magsasalita ng ganito, ito po ay napakababa bilang babae. At sa mga ganitong sitwasyon, yung kanya mga kaalyado na nagmamarunong sa communications at mga propagandista
Isang hiling. Maaari niyo po bang turuan ang Vice Presidente sa kanyang communications? Bigyan niyo po ng Comms 101 para magkaroon naman ng konting, or rather, katiting na pagka-statesman. At ang aking message, Valentine message sa kanya, VP Sara, spread love. Not fake news, not immorality. Don't be a Chucky. Binalatan mga kababayan ni Yossi Castro. Don't be a Chucky niya. Diyan niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo dyan. Ano pang mapupulot nating mabuting loob kay Sara Duterte na napakasama ang kanyang kaloob-looban? Di ba lagi kong sinasabi sa inyo mga kababayan, ang lumalabas sa bibig galing sa puso. Pagbulok, ang lumalabas sa lahat kabulukan ang lumalabas sa iyong bibig, tulad ni Sara Duterte, ang ibig sabihin niya, bulok kasi po ang kaloob-looban niya. Yung kanyang puso, bulok. Asa pa kayo kung bakit queen ng fake news po? King and queen ng fake news yung mga Duterte. Galing yun lahat sa masamang puso nila. Yung magsinungaling, mga kababayan, normal na sa kanila. Sabi ni Cayetano mismo, ang sinungaling niya ay kapatid ng magnanakaw. Wala pa niyang magnanakaw na hindi sinungaling. Sabi ni Cayetano. Ito, sabi ni Cayetano. Wala pong magnanakaw na hindi sinungaling. Kaya nga ang kapatid ng magnanakaw ay sinungaling. Bakit? Kasama niya mga sinungaling. Ang idol niya, mga sinungaling. Daling sabi, di magnanakaw. Mga kababayan. So nagtaka pa kayo kung bakit nalunok yung confidential funds in 11 days. At lahat kasinungalingan ang pinapakalat nila para mapagtakpan yung kanilang mga ginawa. Lumabas yung mga chichiriya. Ngayon binabaliktad nila si Yossi Castro, mga kababayan. Binabanatan, kahihiyan daw si Yossi Castro, sabi ni sa buong mundo, kahihiyan sa ating bansa. Ibaliktad Sabi ni Yossi Castro, kayo yung kahihiyan. Yun ang kanyang mga insinuations, mga kababayan. Binakbakan ngayon ni Yossi Castro. Sabi ni Yossi Castro, maaari ba ninyong turuan na niya? Yang si Sara Duterte? Communications at mga propagandista, isang hiling. Maaari niyo po bang turuan ang Vice Presidente sa kanyang communications? Bigyan niyo po ng Comms 101 para magkaroon naman ng konting, or rather, katiting na pagka-statesman. At ang aking message, Valentine message sa kanya, VP Sara, spread love. Not fake news, not immorality. Don't be a Chucky. May 14 question po mula kay Helen Flores. Para sa inyo daw po, what is love? Wow. Love is my own Chucky. Husband ko, name niya ay Chuck. Yan na. Like sa iyo, sa Claire. Naku, paano kung surprise po yan kay First Lady? I-announce na natin. Hayaan po natin na maging private ang kanilang pagsi-celebrate ng Valentine's Day. May pahabol po si Gilbert Perez, DWIZ. Tungkol sa Valentine's Day, Opo, kung saan po kayo magpa-Valentine's? Kasi sinagot niyo, yung kay Pangulo dapat itatanong. susundan mo ako. Actually, sa bahay lang. Sabi ng asawa ko, although, sabi nga natin, every day should be a Valentine's Day. Walang araw-araw dyan. Every day dapat magkasama kayo. Ayun, mga kababayan. Ituloy natin yung press briefing ni Yossi Castro. Doon pa sa ibang issue involving Sara Duterte. Sa sasabi nito na wala ng future dito sa ating bansa. Tinanong siya tungkol sa eleksyon. Yan sabi ni Sara, dito niya sa ating bansa, lubog na tayo sa basura, sa baha, sa korupsyon. Sagutin mo muna ang kinainbultuhan mo, kinasangkutan mong korupsyon. Di ba po mga kababayan, before ka na magsabi ng kung ano-ano, sagutin mo muna kung saan napunta yung 612 million na confidential funds. Iba po? Na ang tanong, meron pa bang bayan, meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha,
Kahit sa korupsyon, lubog na tayo, walang nangyayaring maayos na trabaho ang gobyerno. Kaduda-duda Eh, siya hindi man nagtatrabaho po. Ngayon, di ba? Mag-iisip ka, pababa pa ba ito? Hindi. May mangyayari pa bang eleksyon? O wala na? Lahat naman ng qualified sa ilalim ng saligang batas na pwedeng tumakbong Pangulo ay pwedeng tumakbo. Yan, kung hindi ka ma-impeach, pakinggan natin mga kababayan yung sagot dito ni Jose Castro. Ito yung tanong mga kababayan sa kanya. Galing po sa naging interview ni Vice President Sara Duterte. She recently expressed concerns about the state of our country. Ang sabi niya po when she was asked about her plans for 2028, hindi niya direktong masagot yon because meron pa daw bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028. Lubog tayo sa basura, sa korupsyon, lubog tayo, walang maipagmamalaking big development at baka magising na lang daw po isang araw na walang maayos na gobyerno at magulong bayan. Ano po ang pananaw ng palasyo dito sa ganitong klaseng assessment from the Vice President? Unang-una, masasabi natin ang Vice Presidente ay bulang. Hindi niya nakikita kung ano ginagawa ng Pangulo. Kanina lamang po ay kababanggit natin kung ano magandang proyekto ng Pangulo patungkol sa ating transportasyon, patungkol sa ating edukasyon. Nananatili siyang bulag dahil malamang ay hindi niya pinanonood or ayaw niyang panoorin kung ano nagaganap na katotohanan sa mga ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon ngayon. Nakakalungkot lamang dahil yan ay galawang Duterte, showing the characteristics of an emotional vulture. Isang buitre. Nagpapanggap na concern sa kalagayan ng bansa when in fact, she admitted that she doesn't want to help the President in his projects for the country. Drama, pero walang gawa. Another question. Follow-up lang po. In response naman to your statement sa kanya noon nung tinanong po siya, tinanong po kayo about yung claim niya po about the senators. At the end of your statement, you said just tell it to the Marines. Ang sabi po ni Vice President Duterte that your earlier, yung statement niyo po ay hindi na dapat pinapakinggan at pinapansin dahil daw po buong mundo nakikinig sa statement niyo at nagdadala raw po kayo ng kahihiyan. Unang-una, hindi ko pala nasagot yung sumunod mong tanong kung meron pa bang bansa. Right? Meron pa ba tayong bayan sa 2028? Yun muna yung unahin natin. Ang kanyang sabi ay malamang wala nang maging bansa o Pilipinas sa 2028. Kung ang kanyang hula ay magkakatotoo, malamang mangyayari yan kung ang isang leader na iboboto sa 2028 ay isang Manchurian candidate. Isang puppet na isang bansa kung saan maaaring ipamigay ang ating yaman, ang ating karapatan sa ibang bansa. Meron po na naging tugon dati, ang dating Pangulo Duterte, na maaari tayo, gawin tayong probinsya na isang bansa. So, kung isang Manchurian candidate ang ating boboto, baka nga maging probinsya tayo ng isang bansa. Huwag naman po sana. Patungkol po sa nakakahiya po, okay. Unang-una po, ang pagsasalita or pagsasabi ng katotohanan na siya ay nagiging source ng fake news, yan po ay katotohanan. Marami na po tayong beses na nagsabi na siya ang source ng fake news. At nandyan po, ulitin po natin para malaman po nating kababayan. Nandyan po yung kinuwento niya about sa altered police blotter ng Beverly Hills na pinost pa, most probably ng kanyang kaalyado na si Mr. Bobby Tiglao. Nandyan din po ang mga AI-generated videos na napasinungalingan na at yan ay galing sa kanyang mga kaalyado, usually nanggagaling pa sa mga maiso. So hindi po nakakahiyang magsabi ng katotohanan. Ang nakakahiya po ay umaming may kakilalang assassin at handang magpapatay ng Pangulo, ng First Lady, at ng dating House Speaker. Ang nakakahiya po ay hindi gumalang sa order ng court at manuntok ng sheriff. Bawal po yan sa batas. At ang nakakahiya din po ay gumamit ng mga fake na AFP certificate para sa Youth Summit para palabasin na yung 15 million na mula sa country funds ng DepEd sa pangunguna ng VP Sara
ay ginamit di umano sa Youth Summit na pinasinungalingan po mismo ng AFP. At gumamit pa ng abogado sa katauhan ni Attorney Michael Poa para mapagtakpan ang paggastos na 15 million confidential funds. Yan po ang nakakaya. At ang isa pa po, sabi po niya ay nakakaya tayo sa internationally, ay mas nakakahiya po yata ito. Dahil ito mismo ay na-news at nandiyan pa po ang kanyang mukha kung saan pinakita dito. Isang vice presidente nag-threaten with her assassin laban sa Pangulo. Mas nakakahiya po. Kung ganito lang po rin lang ang ating magiging leader, mag-isip-isip po tayo. Follow-up question mula kay Mads Moratillo, Net 25. Hi ma'am. Regarding din po dun sa sinabi ni VP Sara sa isang interview, ang sabi niya ay kung magkakaroon pa raw ba ng eleksyon sa 2028 kasi kaduda-duda daw po yung galawan ng administrasyon ngayon, mag-iisip ka, bababa pa ba ito? Hindi, may mangyayari bang eleksyon o wala na? Thank you po. Yan pa, yung mga ganyang klaseng pananalita, manggagaling mismo sa Vice Presidente, alam naman niya po kung ano ang sinasabi ng batas. Abogado siya. Sana ginagamit naman po niya ang kanyang pananaw, hindi lamang sa paninira, hindi lamang sa paggawa ng intriga. Well, anyway, batid natin na ang sarili niyang ama mismo ay magaling gumawa ng intriga. Baka ganun po ang naging pananaw niya rin sa buhay. Di ba, mga kababayan? Durog na durog siya, no? Durog na durog si Sara Duterte kay Yusek Castro. Talagang binalatan po. Deserve niya ang ganong mga sagot mula po kay Yusek Max Castro. Framing and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.